Humahagulgol si Carmela matapos ilarawan ang karumaldumal na pagpaslang ng mga militanteng MILF sa kanyang mga magulang at kapatid na lalaki. Bigla na lang sumalakay ang mga armadong lalaki. Binaril nila ang papa ko sa bukid. Hindi na sila naawa sa mama ko. Nung nagtakbuhan na kami, naiwan siya at pinagbabaril ng MILF. Matanda na ang mama at papa ko. Bakit nila pinatay? Natagpuan nila ang kapatid ko sa bundok. Patay na, dinukot pa ang mga mata niya. Anong kasalanan nila? Mahirap lang kami, wala kaming pera. Tapos sinunog pa nila ang bahay namin. Hindi makabalik sina Carmela sa lupang sinasaka dahil sentro pa rin ito ng bakbakan sa pagitan ng rebeldeng MILF at militar. Ganito rin ang sinapit ni Mary Jean at ng pamilya nila dahil abo na lang ngayon ang kanilang bahay at mga kagamitan. Sinunog yung bahay namin, mga bahay doon sa Sitio Poypoy yun. Saka yung mga hayop din namin, di namin nadala. Dahil sa kaguluhan, tumigil ng pag-aaral ang anak na lalaki ni Mary Jean. Samantalang ang bunsong anak na si Venus ay naglalakad ngayon ng 2 oras mula sa refugee camp hanggang paaralan. Sama lang pong loob ko. Dahil nasunog ang bahay namin. Dapat hindi nila gagawin yun. Pareha lang man kaming tao. Sa araw na yon na sinamahan namin si Venus sa kanyang paaralan, ay suspendido ang klase. Meron kasing nakitang mortar shell na hindi sumabog, na siya namang nilibing ng militar habang hinihintay ang bomb experts. Ayon kay Venus, mapanganib man at malayo, kaya niyang tiisin maipagpatuloy lang ang kanyang pag-aaral. Gusto ko magkaroon kami ng magandang buhay. Iisa ang panawagan ni Venus, Mary Jean, Carmela at ng libo-libong inosenteng biktima ng labanan sa Mindanao. Ang matigil na ang sagupaan at ang karahasang dulot ng rebeldeng MILF. Walang nakakaalam kung kailan ito magaganap. Gayunpaman, mahalagang madama ng ating mga kababayan ang ating pakikiramay sa hirap na kanilang dinaranas. Talagang problema din po namin dito na naging epekto po sa nangyari. Siyempre, yung sa pagkain din po namin. Kasi siyempre kung hindi sana kami nakalikas, kahit papaano makakain din kami ng doon sa amin kasi may mga tanim din kami, gano'n. Wala kaming makain. 5 ang anak namin. Umaasa lang kami sa mga donasyon ng iba't ibang organisasyon. Pero hindi na sila pumupunta dito kasi malayo at may putukan pa. Hindi natinag ang Operation Blessing sa nagbabadyang panganib na dulot ng bakbakan sa Mindanao. Dahil sa mga tulong na inyong ibinabahagi sa Operation Blessing, nagsagawa ito ng mga feeding programs sa iba't ibang mga refugee camps sa Alyosan, Midsayap at Pikit sa North Cotabato. Namigay din ang Operation Blessing ng mga banig at kumot sa mga refugees upang kahit papano'y maging komportable ang kanilang pagtulog. Tinuruan din ng mga alternatibong pangkabuhayan ang mga biktimang nawalan ng sinasakang lupa, tulad ng paggawa ng toyo at noodles at polvoron mula sa talbos ng kamote. Si Cyril Cabral ang livelihood coordinator ng Operation Blessing. Magandang avenue yung mga skills training ngayon at nakikita naman natin na medyo interested talaga sila na matuto ng mga alternative na pwede nilang pagkakitaan para in times of crisis, meron silang ibang mapagkakakitaan aside from their primary source of income, which is farming. Para kay Cyril, hindi dapat palagpasin ang mga pagkakataon na maipadama sa mga biktima na may handang tumulong sa kanila sa anumang sitwasyon. Still can't hide the fact, yung lugar na pupuntahan mo is mataas yung insurgency. Pero yung fear mo na-overcome ng passion mo, saka nung desire mo na matulungan yung mga taong inosente na walang kinalaman. Masaya sina Mary Jean at Carmela na makitang may masustansyang kinakain ang kanilang mga anak. Nagpapasalamat po kami sa Operation Blessing. Nakatulong sila sa amin ng ilang ulit na po. Daghan salamat sa mga tulong nyo, sa pagkain, sa training na binigay nyo. Masaya ako. Maraming tao. Parang nawala ang bigat ng dibdib ko. Operation Blessing, daghang salamat po.